Good morning! Nandito kami ngayon sa Indang, Cavite. And today, magka-camping kami. Technically, glamping na pala to. Nagpalagay kasi ako ng container house dito sa lote na nabili namin sa Indang, Cavite. Naalala nyo yung nabili naming lupa sa Truvine? Binalikan nga namin ngayon. For now, container house muna kami. Dream retirement house later pag nakaipon-ipon pa. Farm lot talaga yung binili namin. Kasi naisip namin future retirement space din, vacation home lot, or even investment habang maaga pa. Lately, feeling ko sobrang stress talaga ako. Alam nyo, ang daming ganap, trabaho, responsibilities, kaya gusto ko talagang huminga ngayon. Kaya naman naisipan namin ni Kevin na mag-glamping kasama si Amanda. Actually, super exciting nitong vlog na to kasi first time namin na mag-overnight dito and first time namin mag-glamping as family. For those asking before, bakit kami bumili ng lot dito sa Indang? Honestly, sobrang simple lang. Mura, maganda yung location at peaceful. Ilang minutes na nga lang nasa Tagaytay na kami nito. Alam nyo naman, mahilig talaga kami sa tahimik na place. Yung may nature at malayo sa stress. Kitang-kita nyo naman na gustong-gusto rin dito ni Amanda. Same reason kung bakit mahal na mahal namin yung bahay namin sa Baguio. Pero ito, maganda kasi dito, peaceful din siya, pero mas practical, lalo na if may work ka sa Manila. Actually, kaya kami bumili ng lupa dito sa Hiraya. The moment na nakita namin yung concept ng place, naisip namin na maganda maglagay dito ng vacation house. Ang saya-saya ko nga nakikita si Amanda, na sobrang saya niya at ang sigla-sigla. Para mas mapapadalas yata yung pagbisita namin dito Lalo na yan kapag naglalakad na siya, maluwang ang tatakbuhan niya dito. Sobrang saya ko din talaga na makapagpahinga kami ngayon. Gustong-gusto kong lumalabas kaming tatlo, tapos nagbabanding kami ng ganito. Akala ko nga hindi pa namin mapapakinabangan yung lote na nabili namin. Buti at naisip namin na maglagay muna ng container house para may matutuluyan kami every time gusto namin pumunta dito. Marami ang nag-advise sa amin na kumuha nga ng lote dito sa may Cavite. Tapos nung nagsasearch ako sa Facebook, nahanap ko ang Truvine. Napakabait ng broker na kausap namin. And then ayun nga, nakilala ko ng mga may-ari. Kinuha din nila akong bilang ambassador. Parang feeling ko hindi aksidente na nangyaring lahat ng to. Ang galing no, nag-align lahat. Napakasarap ng simoy ng hangin dito. Ang ganda ng tanawin, presko, tapos napakaluwang pa. Ang tawag dito sa farmlot na nakuha namin ay Hiraya. Portion lang ng lupa yung binili namin dito. Pero bukod pa ron, marami pang dinedevelop na farmlots ang Truvine. May binanggit nga sila sa akin na next project nila, isa namang executive subdivision. Sa may bandang dulo lang ng Calax. Next time, bibisitahin din namin yun. Pinilit talaga namin makarating before ng sunset kasi tulad ng inaasahan ko, maganda rin ang view dito ng sunset. Malapit na ang lumubog ang araw. Kaya naman nagsidatingan na rin yung mga makakasama namin mamayang gabi dahil first time nga namin mag-glamping. Syempre, kailangan may kasama din kami for safety na din. O diba, ang ganda ng kulay ng langit. Sobrang nare-relax nga yung isip ko dito. Ina-enjoy ko lang talaga na kasama yung mag-ama ko. Kung mapapansin nyo nga, kahit maliit pa si Amanda, sinasama na talaga namin siya. This time, nag-shower na nga ako at nagpalit na ng pantulog. Hindi ko inaasahan na malamig dito tuwing gabi. Sobrang presko talaga. Maya-maya pa nga ready ng aming hapunan. Naku, napakasarap ng ulam namin. Meron kami sinigang na baboy and yung shrimp na may salted egg. Naparami talaga yung kain ko nito. Sobrang sarap ng pagkakaluto. Pagkatapos namin kumain, nagpa-set up naman kami ng bonfire. Kasama to na ginawa kasabay ng container house para damang-dama talaga namin yung camping. This time, tulog na rin si Amanda. May oras kasi talaga siya ng pagtulog na sinusunod. Hindi ko pa siya pwedeng iwan sa kama. Dahil once na nagising siya, for sure gugulong-gulong na to. Kaya ngayon ay buhat-buhat ko muna siya. Hindi naman halatang pinaghandaan namin tong glamping na to, no? Kompleto talaga kami sa gamit. Nang medyo lumalalim na nga ang gabi, pumasok na nga kami sa container house. Bigla rin nagising si Amanda. Kaya ngayon, kailangan ko ulit siyang patulugin. Ang ganda ng loob ng container house, no? May mini living room pa. Tapos naglagay kami ng airbed. Kasya na kaming tatlo nito. Ang nakaka-amaze pa dito sa lugar na to, aba, walang lamok. Kaya komportable yung naging gabi namin. So heto nga at matutulog na kami. Dahil kinabukasan, may adventure kaming gagawin. Kahit na first time namin magka-glamping, naging komportable yung tulog namin. Ako na nga lang muna yung lumabas nito dahil tulog pa si Amanda. Masarap sana magkape dito. Kaya lang, nakalimutan ko magdala ng kape. Kaya ang ginawa ko, nagmuni-muni na lang ko ngayong umaga. Siya nga pala, nabanggit ko na sa inyo dati, na sa ibaba nito, merong ilog. As in, buhay na ilog talaga siya. At pinupuntahan nga ng mga taga rito. Kaya naman sabi ko, gusto ko mapuntahan. Gusto ko kako makita. Kagabi ko pa nga to sinasabi. Kaya naman bago pa kami umalis, nagpasama kami para bumaba ng ilog. Syempre, hindi na namin sinama si Amanda. Kasi ang sabi, medyo matarik nga daw yung daan para sa mahilig sa adventure. Ito nga yung maganda rito. As in, adventure kung adventure talaga. Mamaya, makikita ninyo yung dinadaanan namin. So imagine kung magkaroon ka rin ng farmlot dito, may access ka sa ilog, which is ito nga yung hinahanap na mga gustong bumili ng lupa pang retirement house. Malayo pa nga lang kami pero naririnig ko na yung agos ng tubig. Ang sarap-sarap pakinggan. Pero syempre,
syempre wala akong plan maligo. Dahil hindi rin naman kami magtatagal dito. Gusto ko lang din talagang makita. O diba? Kita nyo yung mga dinadaanan namin? Sobrang nakaka-excite. Lalo ako nadagdagan ng reason para magpabalik-balik ulit dito. Nung makuha nga namin yung lupa, wala talaga akong bahid ng pagsisisi. Sobrang gustong gusto ko tong lugar. At kahit ilang beses pa lang kami napunta rito, parang napamahal na ako sa Indang. Ayan, and finally, nakarating na kami dito sa may ilog. Sakto rin na may naabutan kami nag-outing na family. Aba, nakilala pa nga ako. Hindi ko talaga ina-expect. Nanghingi nga sila ng request na magpa-picture daw. Kaya naman isa-isa silang nagbabaan. Napakaganda ng kanilang bonding. Sa may bandang doon ay medyo malalim na. Kaya naman tamang-tama at masarap liguan. Ito namang pinwestuhan namin. Medyo mababaw at saktong-sakto lang. Para nga magbabad ng mga paa. Meron ding ubog dito na pwedeng inumin yung tubig. Kaya sakto na uuhaw doon si Kevin. Kaya naman dito agad siya dumiretso. Ang dami-dami ko na nga nai-imagine. Mula pa kahapon na mag-start kami mag-glamping. Gusto ko talaga ulit-ulitin to. Lalo na nga at may matutuluyan na kami dito sa Indang. Kayo ba? Halimbawa, pipili kayo ng retirement house o di kaya bibili kayo ng lote? Naisip niyo pang ganito rin yung bilhin? Kasi ako, ganito talaga yung gusto ko. Lalong-lalo na nga na nakita ko na tong ilog. Parang gusto ko nga tuloy mag-extend. Kaya lang hindi na pwede dahil may trabaho na ulit ako bukas. Eto nga si Kevin, enjoy na enjoy. Bumili kami ng lupa pang investment pero hindi ko ina-expect na magiging ganito kaganda rito. Grabe, sobrang sarap tumambay. Talaga namang relax na relax ako. Paalis na nga sana kami ng mga oras na to. Nung bigla na lang kaming tinawag ng pamilyang nagpipiknik rito. Inaabutan kami ng pork barbecue. Sadyang napakabait talaga ng mga nandito. Tuwang-tuwa nga ako at hindi ko na to tatanggihan. Syempre, nag-effort pa sila para bumaba. Kaya salamat po ulit kung mapanood nyo to. Hanggang dito na lang muna.